Welcome again sa ating another episode ng ating video tutorial about sa pre-calculus. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin sa ngayon ay yung general form to standard form. Kasi yung previous video natin, no? So pinag-usapan natin, so paano kunin yung different parts ng circle kapag given na yung standard form at kung paano kunin yung kanyang general form. So ngayon naman, i-reverse natin yung process. So pag-usapan natin paano kung bigyan tayo ng general form ng circle tapos i-transform natin into standard form. Okay, ito lang po yung magiging format, no? So basically, in this topic, yung given na binibigay niya ay nasa ganitong format. Pag ganito yung format ng equation natin, we have x squared plus y squared plus dx plus ey plus f equals 0. Again, this is what we call the general form of a circle. And here, in this video, pag-uusapan natin paano siya gawin na standard form. Paano magiging x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. So again, dito sa Matuto, yan, Matuto ka. Yan, okay. So binago ko na pala po yung pangalan, so hindi na Matdali, no? So kasi may mga topic pa rin na hindi ganun kadali. Kaya I'm hoping na sa bawat episode ay matuto kayo. Yan, matuto. Yan. Yan po yung aking channel dito sa YouTube and I'm hoping na marami yung nagsasubscribes, no, para mas marami po ako video na gagawin. At I'm hoping na marami yung matututo dito, lalo na kung marami sa ngayon yung talagang nalilito dahil po dun sa tinatawag na academic gap. So dahil dun sa online class, maraming mga students natin, yung grabe yung struggle na matuto dun sa lesson. And I'm hoping itong ginagawa ko na video ay makatulong po sa inyo. Mga short video lang siya pero very informative, comprehensive po yung ating video at I'm sure na may matututunan po kayo rito. Okay, sige, umpisahan na natin. Basically, so meron pong problem dito na ibibigay. So ganitong format. Example, we have x squared, so plus y squared. So any integer, so pwede po siyang gamitin, so wala namang problema. Let's say minus 4x, meron tayong minus 4x dyan. Any sign, positive, negative, that's okay. So wala pong problema dyan kasi basically, pagdating sa pre-calculus, lahat po ng numbers ay pwede nating gamitin. And let's say, meron tayo ditong minus 3 equals 0. Again, so dito po, kung gusto niyo lang ng madaling method, no, para magawa po natin siya na standard form, ang magiging tips ko po sa inyo dito is you need to follow the format. Yan. Kumbaga, pag nasa general form na, sundin niyo na po agad ito. So, pwede kayong maglagay ng parenthesis dito, yan, plus, another open and close parenthesis, yan. Kumbaga, yung format yung ginagaya natin. Then, naka-squared na po siya, yan, naka-squared na din po siya. Lalagyan mo na lang ng variable na x, yan, variable na x, lalagyan mo na lang ng variable na y, variable na y. And that's it. Yung constant na lang yung nawawala. Paano natin gagawin yung constant? Ayan, magfo-focus lang tayo. Kung x po yung variable, hanapin mo rin yung variable na x. So, dito po, so negative 4, i-divide lang natin siya sa 2. You don't need to change the sign. So, kung anong sign po, kailangan gayahin. So, minus, yan, 4 divided by 2 is 2. Yan. Meron na tayong x minus 2 squared. Plus, dito po yung y, hanapin mo yung variable na y, then 6 divided by 2 is positive 3. Yan. Okay. And don't forget, may nawawalang constant dito. Okay, yung nawawalang constant dito, basically, yung pong constant na negative 3, itatranspose po siya dito. No? Kapag transpose mo pa siya dito, lagyan natin ng separate solution para makita nyo. At yun yung ilalagay natin dito. So, magiging positive 3. At syempre, nag-add tayo ng constant dito na negative 2. We need to balance the equation. Kaya ang negative 2 times negative 2 is simply 4. At meron din tayong 3 squared or 3 times 3. That is simply 9. Ayan. At ang gagawin na lang natin dito is we simply add 3 plus 4 plus 9 is simply 16. Kaya ang sagot natin dito ay 16. Ayan. And that's it. Meron na po tayong tinatawag na standard form ng circle. Yung iba, ginagawa po yan na 4 squared. Pero sinisimplify na po siya. No? So, parehas na lang po yan. No? Sige. Pag 16 kasi, sa ibang book, tinatawag siya na equation, but in other books, so standard form din po siya. Okay. Okay na po siya. So,
ito na po yung ating magiging answer for standard form. Either sagutin nyo po siya na x minus 2 squared plus y plus 3 squared. Kung gusto nyo 4 squared or 16, that's okay. And then after that, ang mangyayari dito, babalik na lang din tayo dun sa dating lesson natin. Kung gusto nyo pong kunin yung center, halimbawa gusto nyo kunin ang center, so pwede nyo i-post yung video, no? Kung gusto nyo tignan kung tama yung sagot. So ang magiging sagot natin ay magiging positive 2 and negative 3. Yan. And for the radius, syempre, we need to change the sign of, we need to take the square root, I mean, of 16, and that is square root of 16 is 4. And ito po, ipa-plot na lang natin sa Cartesian plane, magagawa na natin yung graph. And yun lang po, no? So, mga short video lang po yung aking gagawin. And again, don't forget, para madali po kayong matuto sa math, so kailangan lang po ng 3 P. Yan, 3 P lang po yung tips ko sa aking mga estudyante, no? So sa mga nanonood, so kung kayo nahihirapan sa math, just follow my tips, 3 P lang po. At ang ibig sabihin niyan ay practice, practice, practice. Okay, hanggang dito na lang tayo and thank you. And again, no, sana may natutunan kayo. At kung may natutunan kayo, anong gagawin? Please like and share and mag-subscribe na din po kayo dito sa akin YouTube channel para mas marami pa ang matuto. Hanggang dito na lang. Bye-bye!